Ayaw kong isipin niyo ang prayer parang obligation. No, pa. We pray because we love the Lord. Kapag tayo love, hindi mo nararamdaman yung obligation mo. Di ba, di ba? At hindi mo rin nararamdaman yung pagod mo. That's why ngayon pa lang, dinideklara ko na. Full of testimony this month of June. Sa pang negosyo, Lord, month of June. Yung iba, gusto ng promotion, you will receive it month of June. Amen. Kaya bawal dito yung stagnant yung mindset. Yung pinapalagay natin yung June, parang me pa rin. Habang palapit ng palapit ang Panginoon, dapat parami ng parami yung word natin. At pag parami ng parami yung word natin, lalago yung panampalataya natin. Amen. Huwag kayong papayag na sa isang araw, wala kayong baong word. Tandaan niyo po yan, ma'am. Because the word of God says, faith comes from hearing, hearing from the word of God. Lahat sa mundong ito, pam, ang pundasyon niyan ay salita. Pag yumaman ka, financially, pag kulang ka ng salita, yayaman ka sa dami ng sakit. Kaya maraming may pera financially, pero they are problematic. Bakit? Dahil yung pera mo, gustong patunayan ng Panginoon, walang magagawa yan kapag mayroong kakaramdaman na kahit pera, walang magagawa. That's why, importante yung pundasyon ng salita, pa. Yung isang pamilya natin na nag-testimony, doon mismo sa inagawan, iniwanan na ng pamilya. Dinala doon na top down. 50-50 na po yun. Bago ng krusada, napag-pray ko pa yun. Kasi naghahabol ng hininga. Pagdating doon sa krusada, hindi pa kagad nag-pray si prophet, pero makikita mo yung wealth niya, ayaw kung sino nakapansin nun. Ganyan na siya. Napansin niyo po yun? O, yun na po yun siya. Kaya that time, pasalamat tayo sa ibang family natin sa inagawan. Bakit po? Yung church natin, house of prayer talaga. Bakit? Nag-stay po siya doon. Sabay sa kila Minister Steve na nanalangin doon. 1 week, alam niyo po, nakalakad na revive. And from that time onwards, lagi na po nagasamba doon. Siguro after a month or 2 months, hindi na siya umaten. Pas mo na. Ba dumating yung time, nagkasakit uli. Dahil yung mga anak hindi founded sa word, saan siya dinala kagad? Sa hospital. Ayaw niya sana magpa-hospital. Lang namagay yung paa niya, hindi siya makalakad, hirap din siya makapagsalita. Minsan nangihinayang tayo minsan sa pamasahe. Wala po sa layo yan, pam. That's why tayo dito, kung Monday pa lang sinusunod yung sabi ni Pastor, Monday pa lang, declare ka na. Amen. Dahil hindi mag-release ang pagpapala ng Panginoon kung walang confession ng word. Importante ang salita dahil ito yung foundation natin. Kaya dahil wala na siyang magawa, tunod na siya doon sa mga anak niya. Alam niyo po ang naubos, ma'am? Nasan lang 2 lupa. Dahil hinatid siya doon, iniwanan din ng kanyang anak. Tapos nung nandoon siya, umiyak siya. Sabi niya, Pastor, naaalala ko yung nangyari dito. Sabi ko, Tay, always remember your testimony. Grabe ang ninako ng kaaway. 250,000. Never depart. Hindi ibig sabihin, nararanas na ka na ng blessing. Financial man yan o kagalingan. Marami kasi ngayon, easy go lucky ba? Balik na tayo sa dating gawa. Huwag po tayong pakapante. Kasi the moment na receive natin ang ating blessing, anong sunod yan? Nanakawin ni Satanas yung blessing mo na yan. At yung pagnanakaw ni Satanas, hindi po biglaan yan. The moment dati, you are ignite sa panalangin, may mga scripture ka pang baon, anong susunod yan? Wala nang scripture. Susunod, manalangin mo, parang pakiramdam, parang pabalik-balik na lang kasi wala naman nangyari. Ang pagnanakaw ni Satanas, unti-unti yan until maramdaman mo na yung panalangin mo, yung pagbabasa mo sa word, parang dry ka na. Parang halaman na unti-unting nalalanta. By the grace of God, pagbalik namin ng Thursday, nandoon pa rin siya. Alam niyo, nakakalakad na siya ulit. So, we need to remember ano yung testimony natin. Kasi yung testimony natin is in the evidence that the Word of God is alive. Amen. Kung iniisip niyo wala ka ng testimony, pakinggan niyo yung mga testimony doon sa pinapanood natin. Yung nagtitestify dito. Kahit hindi mo yung testimony. Amen. Minsahe na po yan. Remember, what is our foundation? Salita ng Panginoon. Kaya either you like it or not, bawal i-depart natin yung salita niya. Dapat pag umaga, pagkagising, versikulo. Wag cellphone. We need to have faith because this is the currency in heaven. Amen, amen. Hindi pa dumarating yung June, pero kiniklaim na natin because we have faith. Amen. Kung ano yung pagpapala nyo ng May, Lord, alam ko marapit ka nang bumalik eh. Kaya yung pagpapala ko ng May, sa June, Panginoon, karapatan ko to. Doble, Lord, ang kailangan ko. Kung humingi ka ng doble, dapat doble rin ang salita. Amen. Hallelujah. That's why the word of thanksgiving, it is the language in heaven. All angels there, all the saints in heaven na nasa langit ngayon, they are always having a word of, oh, salamat, worthy is the Lamb. Diba, diba? Amen. Nalala nyo, in the book of Revelation, there is a 7 seal. Hindi nila alam kung paano bubuksan yung 7 seal. Ni-remind sa kanila ng Panginoon, worthy is the Lamb who slain from the very foundation of the earth. It's all about the Lord Jesus. Amen. Nakaupo ka dyan, it's all about the Lord Jesus. Before yung testimony ni Sister Elizabeth, before siya manganak, nagbubuntis pa lang, naka-receive na siya kagad ng negative words. May isa siyang part ng family, okay, na nanaginit ng hindi maganda. At yun ang sinabi sa kanya. Siyempre, kung ikaw buntis, may stress ka, totoo hindi. At that time, nag-response kagad siya. Okay, that is the spirit of witchcraft. Amen.
And sometimes nanggagaling yung mga hindi magagandang salita saan? Yung mga malalapit sa atin. Totoo hindi. Di ba? Pero ano dapat natin gawin? Love your enemy. Pray for those who persecute you. Amen. Matthew chapter 5 verse 11, sabi yan, blessed are you if there is someone who revile and persecute you, saying all negative words. Blessed pala. Hallelujah. Ayan. Blessed are those who shall revile you and persecute you, saying all evil words against you for His name's sake. Amen. That's why yung mga negatibong salita na na-receive natin, ay pasalamatan natin yan. Amen. The moment we receive, tapos nag-forgive tayo, kahit negatibo yan, ang mga salita na yan, hindi po yan tatalab sa iyo. Balik po yan doon. Ang tawag yan, back to the sender. Okay, declare with me, from now on, every negative words, every mocking words against me, back to the sender. But Father God, have your grace and mercy. Those family na hindi niya alam ang kanyang ginagawa, patawarin niyo po siya. Amen. Palapakan natin Diyos sa buhay. Naintindihan natin yung prayer, fam. Simple declaration lang yon. Lord, hindi niya alam ang kanyang ginagawa, forgive them. Forgive them. Yan po yung mga tamang engagement. Hallelujah. Heavenly Father, I come before you with a grateful heart. Everything I am, everything I have, and everything I will ever become is because of your goodness